Okay, sa punto pong ito, Ara, pag-usapan na po, panoorin naman natin ang Elderly Week at ang DOH deworming sa ETC. Ang bulate ay isang delikado na umaagaw ng sustansya na dapat ay natatamo natin sa tuwing tayo ay kumakain. Kaya naman mahalagang mapuksa ito upang hindi magdulot ng malnutrisyon. Kaya naman itong nakaraan lamang ay pinagdiwang ng Kagawaran ng Kalusugan ang National School Deworming Day na naglalayong puksain ang peste sa katawan ng mga bata sa buong bansa. Ito ang paglunsad ng National School Deworming Day. Partnership po ito ng Department of Health, Department of Education, and Department of Interior and Local Government upang masiguro natin na marami pong mga bata mula kinder hanggang grade 6 ang makocover po ng anti-bulate na gamot. So lahat po ng paaralan ngayon sa buong Pilipinas ay may launching sites per region kung saan may mga pinipili pong paaralan at dito po sabay-sabay po nating nilulunsad yung School Deworming Day. Ito ay pagsisiguro na ang mga bata ho ay nabibigyan po ng kontrapamurga at least once a year. No? Dahil napag-alaman na mababa ang coverage ng mga bata na hindi naaabot ng Bakit kinder to K-12? Kasi po yung 5 taon hanggang 12 years old na bata gusto natin maging malusog, malakas, meron silang sapat na talino sa pag-aaral nila. Di katulad ng pangkaraniwang gamot na mapait at di pwedeng nguyain, ibinigay sa mga bata ang isang gamot na maaaring nguyain. Ang albendazole ay isang uri ng gamot na drug of choice o piling gamot na alam nating epektibo, mabisa at yung paglipol nito ng bulate sa katawan ay talagang subok na. No? Isang bigayan lang siya pero epektibo niyang napapatay ang mga bulate sa loob ng katawan ng isang bata o ng isang tao. Hindi lamang sa mga bata natatapos ang pag-aarugang bigay ng Kagawaran ng Kalusugan dahil inilunsad din nila ang Kalusugang Pangkalahatan Caravan at sinimulan nila ito kasama ang ating mga minamahal na senior citizens. Dito ay nakatanggap ang mga lolo at lola ng ilang mga serbisyong medikal. Meron kasi kaming ginagawang series of roadshows, Kalusugang Pangkalahatan roadshows. Uunahin namin dito yung mga senior citizens. Gusto namin kasing malaman ano ba ang kanilang mga karapatan, lalong-lalo na sa pangkalusugan. In the same token, meron kami mga serbisyong pinamimigay sa kanila. Halimbawa, binibigyan namin sila ng diet counseling. Ang isang medyo nagkakaedad na kasi, kailangan maintindihan din naman kung ano mga tamang pagkain para sa kanila. Pangalawa, check namin ang kanilang mga kung sila ba ay tumataas ang presyon, tumataas ang sugar. Kaya yung mga laboratory services, binibigyan din namin sila. Pangatlo, pati yung mga bone scanning, binibigyan namin din sila ng ganong klaseng serbisyo dito sa aming roadshow na ito. Pang-apat, pati yung memory, tine-check din namin. At higit sa lahat, kung meron silang mga medical consultations na gusto, sinasama na din namin yung sa roadshow na ito. Ito lang ang simula kasi marami kaming series of roadshows. Not only for senior citizens, meron kami sa mga adolescents, meron kami sa mga mothers, meron din sa mga padre de pamilya, lalo na sa disaster risk management. Kasi bawat tao, bawat Pilipinong pamilya ay ready halimbawa merong dumating na sakuna o merong dumating na disaster. Todo indak ang mga lolo at lola sa pagsasayaw ng Zumba bilang kanilang exercise for the day. Napuno naman ang halakakan at tawanan ang buong DOH Convention Hall sa isinagawang laughter yoga. Nakatanggap ang ating mga lolo at lola ng libreng eye check-up, masahe at iba pang serbisyong medikal. At ang pinakamaganda pa dyan ay libreng pagpapamiyembro sa PhilHealth. Ngayon ay hindi na mangangamba ang ating mga senior citizens sa pagpapagamot dahil sagot na ito ng PhilHealth. Sinisiguro ng Kagawaran ng Kalusugan ang pagpapanatili ng malulusog ng mga Pilipino ngayon at sa mga susunod pang mga taon. Lahat tayo, lahat ng sektor ng lipunan, lalong-lalo na yung mahihirap, ibibigyan natin ng atensyon.